Nandito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Nais ko lang po sanang ibahagi sa inyo yung kwentong nalalaman ko. Bali na ikwento po ito sa amin ng lola ko noong mga bata pa kami. Kung kaya naisipan ko pong sumulat. Dahil hindi ko po makakalimutan yung kwento ni lola. Ayon sa kanya, nangyari ito noon sa kanilang probinsya. Nagdadalaga pa lang umano siya noong mga panahon iyon. Ang kwentong ito ay talagang pinag-usapan sa buong bayan nila at nakapagdulot ng matinding kilabot sa lahat ng mga naninirahan doon. May kababaryo sila noong nagngangalang Telmo. Ang asawa naman niya ay sinimpa. Noong mga panahong iyon ay nasa 24 anyos pa lamang silang dalawa. 8 taon na silang kasal at hindi pa nagkakaanak. Noong mga panahong iyon kasi ay maagang nag-aasawa ang mga kabinataan at kadalagahan. Nung mga dalaga at binata pa sila, ay kapwa sikat sila Telmo at Nimpa. Madalas nga silang magkapareha tuwing may idinaraos na okasyon sa kanila, tulad na lamang ng Flores de Mayo. Kapwa kasi sila may magandang muka at pangangatawan, kaya pareho silang hinahangaan at marami talaga ang nagkakagusto sa kanila. Ngunit sabi ng marami ay sila talaga marahil ang itinadhana, pagkat bagay na bagay talaga sila. Kaya marami ang nanghinayang pagkat hindi sila nagkaanak. Ayon sa usap-usapan noon, ang may diferensya ay sinimpa. At habang lumilipas ang panahon, ay unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Telmo sa kanya. Naging malamig ito kay Nimpa, na hindi na niya halos maramdaman pa ang pagmamahal nito. Madalas nitong ginugugol ang marami niyang oras na kasama ang kanyang mga kabarkada. At madalas itong umuwi ng lasing. Hindi rin ito maasahan pagdating sa kanilang kabuhayan. Tamad ito at tuluyan ang naging patugan. Sinimpa na nga ang halos gumagawa ng lahat para sa kanilang ikabubuhay. Magkaganon pa man, ay nanatiling tapat at mapagmahal sinimpa kay Telmo. Nilawakan niya ang kanyang pangunawa. Pilit niya pa rin itong inintindi. At may mga pagkakataon pa nga ang sinisisi niya ay yung kanyang sarili, kung bakit nagkaganon ang kanyang asawa. At mahal na mahal niya talaga ito, kung kaya pilit niyang kinakaya ang lahat. Patuloy pa rin niyang ginampanan ang kanyang pagiging mabuti at ulirang may bahay ni Telmo. At sinikap niyang huwag magkulang dito. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Ilang beses na sinubo ang katatagan ng kanilang pagsasama. Pero nanatili pa rin si Nimpa sa tabi ng kanyang asawa. Kahit ilang pagkakataon nang nalaman niya
na nagkaroon ito ng ibang babae. Pilit niya pa rin itong inunawa. Hindi niya rin pansin ang sinasabi ng mga tao. Nagbingi-bingihan siya dahil sa labis niyang pagmamahal kay Telmo. Kahit nga mismo ang kanyang mga magulang at kapatid ay hindi niya binibigyan ng pansin ang kanilang mga pagpapayo. May mga pagkakataon pa ngang halos sulusuluan na nila ito na makipaghiwalay na at iwan si Telmo. Pero tiniis lang iyong lahat ni Nympha, pagkat mahal na mahal niya talaga ang kanyang asawa. Pero isang araw ay nagulantang ang buo nilang baryo nang pumutok ang balita ukol sa pagkawala ni Nympha. Walang sino man sa kanila ang makapagpaliwanag sa biglaang paglaho nito. Nagkaroon ng napakaraming spekulasyon, samot-saring mga kuro-kuro at mga haka-haka. Lalo na nang tuluyan ng magsama si Telmo at yung napapabalitang kabit nito na si Olivia. Isa rin ito sa kinikilalang maganda sa nayo nila. At kadalasan ay siyang kakumpetensya ni Nympha. Hindi lamang sa tagisan at paligsahan ng ganda, kundi maging sa puso noon ni Telmo. At nung mga panahong iyon ay nagtagumpay na nga ito nang mabaling sa kanya ang pagmamahal ni Telmo. At nagsama na nga sila nang biglang maglaho si Nympha. Para sa marami, ang pagkawala ni Nympha ay indikasyon na hindi na nito kinaya pa ang sakit na nararanasan sa piling ng kanyang asawa. Ngunit nagtataka naman ang iba, lalo na ang pamilya ni Nympha, kung bakit hindi man lang ito nagpaalam sa kanila. At ang inaasahan nila ay sa kanila talaga ito tatakbo, pagkat iyon naman ang nakagawian nito tuwing may mabigat na problema. Ngunit sabi ng ilan, baka nahiya na itong lumapit at natakot na baka kanila pang sumbatan, kung kaya minabuti na lang na lumisan at ng ibang bayan. Lumipas pa ang ilang mga araw at unti-unti na nilang nakakalimutan si Nympha. Humuhupa na ang mga usap-usapan tungkol sa kanya. Pero kaalinsabay noon ay isang matandang babae ang napapansin ng mga taga roon sa kanila, na bigla na lamang sumulpot at nagpapagala-gala. Marumi ito at talaga namang nanlilimahid. Kapag kinakausap nila ito ay hindi nila maunawaan, pagkat hindi ito diretsahang sumasagot sa kanilang mga itinatanong. Kaya naisip nilang ito ay isang baliw. Madalas nitong sinasabi na siya ay isinugo. Pag tinatanong naman nila ito kung sino ang nagsugo sa kanya, ay tatawa ito ng malakas at sasabihin, katarungan para sa lahat. At dudugtungan pa niya ito at sasabihin siya ang tagapagtaguyod ng hustisya. At ang pamamaraan umano niya ay kakaiba, na nanlilisik pa ang kanyang mga mata habang binibigkas niya
ang mga katagang iyon. At dahil hindi naman nananakit yung matanda, kung kaya naaawa ang marami sa kanila at binibigyan ito ng kanyang makakain. Kung saan-saan lang nila ito nakikitang natutulog. Wala namang kasing maglakas loob na ampunin ito. O di kaya naman ay patulugin sa kanila. Dahil nag-aalala sila na baka ano pa ang biglang gawin nito habang sila ay natutulog. Hanggang sa isang araw ay nagimbal ang buo nilang baryo. Nang kumalat ang balita ukol sa biglaang pagkamatay naman ni Telmo at ng bago nitong kinakasama na si Olivia. At talagang nanghilakbot sila pagkat hindi pangkaraniwan ang kanilang pagkamatay. Wakwak kapwa ang kanilang mga tiyan na nakalabas ang kanilang mga laman loob na nang suriin iyon ay may ilang mga parte pa na nawawala. At nagtamo din ang mga ito ng mahabang sugat sa iba't ibang parte ng kanilang mga katawan, na hindi lang basta mahabang mga sugat, kundi malalalim rin, na ang sinasabi pa nga ng mga taong nakasaksi doon sa kanilang mga bangkay ay maaaring gawa iyon ng isang mabangis na uri ng hayop. Ang bulalas naman ng iba ay hindi iyon magagawa ng isang matinong tao. At dahil sa mga ganong pananalita, kung kaya ang iba sa kanila ay napagdudahan at napagdiskitahan yung matandang babaeng palaboy. At animoy mga nagwewelga sa lansangan na sumigaw ang mga ito. At nais na dakpin ang nasabing matanda at nais nila itong pagbayarin. Nagkaisa sila na kanila itong huhulihin at paparusahan. Na tila ba sarado na ang isip ng marami sa kanila at kumbinsido talaga na ito ang siyang gumawa noon kanila Telmo. Pero nang kanila nang makita ang matanda upang hulihin, ay nangapahiya silang lahat at nagimbal. Nang tahasang sinabi sa kanila ng matanda na hindi siya ang may gawa noon, kundi ang katarungan. Nangiti pa nga ang iba sa kanila nang marinig ang mga pangungusap na iyon ng matanda. Ngunit nang ipagpatuloy nito ang kanyang pagsasalita, ay unti-unti silang naliwanagan at tuluyan ng binalot ng matinding takot. Ikinuwento sa kanila ng matandang palaboy kung ano ang totoong nangyari. Nagulat silang lahat at halos hindi makapaniwala. Diretsahan itong sinabi na ang pumaslang kanila Telmo ay walang iba kundi si Nimpa. Nanlaki ang kanilang mga mata sa narinig. Saad pa ng matanda, tama lamang at makatarungan ang sinapit nila Telmo sa kamay ni Nimpa, pagkat sila din ang pumatay dito. Nagtaka sila sa mga sinabing iyon ng matanda. Pagpapaliwanag pa nito, hindi totoong umalis si Nimpa, kundi ito ay pinatay. Sinugod umano ni Olivia si Nimpa isang hapon doon sa kanilang bahay. At siya pa ang may lakas ng loob na kumprontay nito, dahil sa nais na nitong masolo si Telmo. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo hanggang sa nagpang-abot sila.
nakita ni Olivia ang isang pala na nakasandal sa dingding ng bahay at agad niya iyong dinampot. Hinampas niya sa ulo si Nimpa na kasalukuyan noong nakahiga pa sa lupa matapos nilang magsabunutan. At dahil sa lakas ng kanyang pagkakampas sa ulo nito, kung kaya ito ay namatay. Nang dumating si Telmo, ay naabutan niya ang kanyang asawa na duguan at wala ng buhay. Agad siyang kinausap ni Olivia at ibinunton ang lahat ng sisi kay Nimpa. Nagkasundo silang dalawa na ilibing ito. Ang buong akala nila Telmo ay malinis nilang naisagawa ang lahat at walang sino man ang nakakaalam ng kanilang kasalanang ginawa. At doon na umano pumasok ang sugo ng katarungan na nagmamalaki pa ito habang ikinukwento ang kanyang naging bahagi. Hindi na niya idinitali pa pero dahil umano sa kanyang kakayahan, kung kaya nagawa niyang mapabangon makaraan ng ilang araw ang naaagnas na katawan ni Nimpa mula sa hukay. Nasabi pa ng matanda, hindi lamang kanyang laway ang ipinakain kay Nimpa, kundi maging kanyang dugo. At dahil sa kanyang ginawang iyon, ay nakamtan umano nito ang katarungan. Masayang-masayang araw ang matanda habang kitang-kita niya ang matinding pagkasindak nila Telmo nang salakay na sila ni Nimpa. At dahil sa tuwa na kanyang naramdaman nung mga sandaling naghihiganti si Nimpa, ay napasayaw pa umano siya sa saliw ng nakakakilabot na mga pagsigaw ng dalawa. Nang tumayo ang matanda, ay nagbigay daan silang lahat at tila wala nang gusto pang humuli dito. Sabi pa ng matanda, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Wala umanong maaapi kung walang magpapaapi. At tumawa ito ng isang malakas ngunit nakakalokong pagtawa. At bago ito tuluyang lumisan, ay nagbabala pa ito sa kanila na kung gusto raw nilang magkaroon ng isang masaklap na wakas, ay mang-api sila ng kanilang kapwa. Gamitin umano nila ang kanilang kapangyarihan o posisyon upang manggipit. At nasisiguro daw niyang mapait ang magiging kapalit. Si anyos po ako noon, Sir Pipi, nang unang makaranas ng nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Nagbakasyon kami noon sa bahay ng lola ko sa probinsya. May kalakihan ang bahay nila lola at 2 palapag yon. Pero luma na at pang sinauna pa ang pagkakayari. Lagi po akong pinapatulog noon ni nanay tuwing tanghali. At kahit nasa bakasyon kami, ay araw-araw pa rin niya akong pinapatulog. Sa totoo lang po, ayokong matulog sa tanghali. Pinipilit ko lang dahil pinapagalitan nila ako. Kaya matagal bago ako nakakatulog, lalo na kapag naririnig ko yung mga boses ng mga kalaro kong
nagkakaingay sa labas. Kaya kapag nagising ako ay gabi na. Minsan, nang pinatulog niya akong muli, doon sa may kwarto sa itaas, nang magising ako ay napakadilim sa kwarto. Kaya gabi na, naisip ko. At nakalimutan nilang magsindi man lang ng ilaw sa silid kung saan ako natutulog. Pagbangon ko, ay napasigaw talaga ako ng ubod lakas. Dahil nagulat ako at natakot nang makita ko sa may bintana yung animoy malaking paniki na nakakapit doon sa mga rehas na bakal. Tapat na tapat pa naman sa akin yung bintana. At ang lalong ikinatakot ko pa ay hindi talaga iyon isang paniki, kundi tao iyon na mayroong malapad na pakpak. Mahirap paniwalaan pero totoo at sigurado ako sa aking nakita. Kahit ako man noong mga oras na iyon ay halos hindi rin makapaniwala. Pagkat noon lang ako nakakita ng ganon sa buong buhay ko at ayaw ko na iyong maulit pa. Pero hindi yung gusto ko ang nasunod. Dahil makaraan lang ang ilang araw ay muli akong nakakita ng aswang. Pero hindi na sa ganong anyo. Hindi ko kasi ipinagtapat sa mga magulang ko at kanila lola yung totoong nakita ko. Naisip ko kasi baka lalo lang nila akong higpitan at bawalang maglaro sa labas. Kaya nang mag-usisa sila sa akin noon kung ano ang aking nakita, kung bakit ako napasigaw ng malakas, ay sinabi kong pusa lang pala at nagulat lang ako. Pero kahit hindi ko sinabi sa kanila yung totoong nakita ko, ay naging mas maingat na ako. Hindi na talaga ako lumalabas sa bakuran ng bahay nila lola. Doon lang kami naglalaro ng mga pinsang ko sa loob. Pero mukhang matindi yata yung pagnanasa sa akin ng mga aswang doon kanila lola. Dahil kahit nasa loob lang kami ng kanilang bakuran, ay pinasok pa rin ako ng mga ito. Naglalaro kami noon ng tagu-taguan ng mga pinsang ko. Kagigising ko lang noon at mag-aalas 5 pa lang. Malawak ang nasasakop ng bakuran nila lola at maraming mga puno. Maraming pwedeng mapagtaguan. Kung kaya, angkop talaga para sa aming laro. Kasama ko lagi noon si Linda. Kung nasaan ako, ay naroon din siya. Nang nasa kalagitnaan na kami ng aming paglalaro, ay may napansin akong tao na para bang nagtatago din. At doon ko siya nakita sa mga puno. Sinabi ko kagad kay Linda yung aking nakita. Pero sa halip na tumakbo, ay sinabihan niya akong yumuko at magtago kaming mabuti. Takot na ako noong mga oras na iyon at parang nahihirapan na akong huminga dahil sa sobrang kaba. At nang mapalingon ako, ay nakita ko yung dalawang kamay doon sa may puno. Nakakatakot iyon. Hindi iyon normal na isang karaniwang kamay na makikita sa mga tao. Nakakakilabot iyon. Kaya sinabi ko kay Linda na tumakbo na kami. Dahil naroon lang yung aswang sa likod ng puno na ilang metro lang ang layo mula sa amin.
Pero kung natatakot ako, ay naramdaman kong mas natatakot pala si Linda. At kaya pala ayaw niyang kami ay tumakbo ay dahil sa halos hindi na niya maigalaw pa ang kanyang katawan dahil sa sobrang takot. Hinang-hina siya. At tulad ko, ay nahihirapan din siyang huminga. Na habang pinagmamasdan ko siya, ay napansin kong tila mas malala pa nga kesa sa akin. Pagkat may sakit pala ito na hika. Nang muli akong mapalingon, ay nakita ko na pati ang braso ng aswang, pati yung kabahagi ng kanyang buhok. Naisip kong dahan-dahan na itong kumikilos. Nang ibalik ko ang pansin ko kay Linda, ay nakita kong namumutla na maging ang kanyang mga labi. Pilit ko pa ring pinapalakas yung loob niya at sinasabing kailangan na naming umalis doon. Nang ituon kong muli yung aking tingin doon sa aswang, ay nakita kong tuluyan na itong lumabas sa kanyang pinagkukublihang puno. At dahan-dahan na itong gumagapang na parang aso. Kaya sisigaw na sana ako para humingi ng tulong nang bigla namang kaming matagpuan ng mga pinsan namin. Kanina pa raw nila kami hinahanap. At nang tingnan kong muli ang aswang, ay wala na ito. Nagulat ang mga pinsan namin nang makita nila si Linda at nagtulong-tulong kami na buhatin siya. Pagdating namin sa bahay, ay sinabi ko na sa aking mga magulang ang nalalaman ko. Lahat ng aking nakita ay sinabi ko na sa kanila. Sabi ng lola ko, mayroon daw talagang isang pamilya doon sa kanila na pinaniniwalaan ng mga tao na may lahing aswang. Pero matagal na raw silang walang balita sa mga ito. Ang alam daw nila ay ng ibang bayan na sila. May nakapagsabi din na nasa Maynila na raw ang mga ito, pagkat may nakakita na taga roon sa kanila. Kaya wala nang mga nangyayaring kababalagan doon sa kanila na dulot ng mga aswang. Kaya nagtataka raw si Lola kung bakit bigla na namang sumulpot ang mga ito. Sabi pa niya, iilan lang naman ang mga taga roon sa kanila ang ng ibang bayan. Halos lahat ng taga roon sa kanila ay doon na nakapag-asawa at namuhay. At karamihan ng mga umalis sa lugar nila ay hindi na nakabalik pa. At ginawa pa nga niyang halimbawa si Mama na kung hindi pa nga raw niya pinilit na magbakasyon ay baka hindi pa kami umuwi, sapagkat boring talaga doon sa kanila. Aaminin kong kahit ako nung naroon kami ay hindi talaga nasiyahan sa naging bakasyon namin. Buti na nga lang at may mga pinsan akong masisipag na nagpupunta ron sa bahay nila Lola para makipaglaro sa akin. Dahil yung lugar nila Lola ay parang ghost town. Walang kabuhay-buhay at talagang nakakatakot. Na binagayan pa na nag-iisa niyang bahay na malaki. Ngunit makaluma naman ang disenyo na parang haunted house na nakatirik sa pinakapusod ng lupain nila. Idagdag pa yung mga naglalaki ang puno na nakapalibot, na nakakatakot yung mga itsura dahil sa paraan ng pagkakatubo ng kanilang mga sanga. Kaya tama, sino nga naman ang gaganahang bumalik
pa doon kapag nakaalis na. Ang magbibigay na lang sa'yo ng motibasyong magbalik sa lugar na iyon ay yung pagmamahal mo sa mga kaanak na naiwang naroon. Maliban doon, wala na. Kaya dahil sa sinabing iyon ni Lola, kung kaya, naikwento ko yung tungkol sa mag-asawang nakausap ko sa barko. Nakatabi ko kasi sila habang pinagmamasdan ko yung paglubog ng araw. At kanila akong tinanong kung taga saan. Kaya sinabi kong magbabakasyon lang kami at ang nanay ko talaga ang taga roon. Sinabi ko ring yun pa lang ang unang pagkakataong kong makapunta roon dahil sa Maynila na ako'y pinanganak at lumaki. At tinanong nila ako kung saan ang aming destinasyon. Saan daw kami tutuloy pagdating namin sa probinsya. Kaya binanggit ko yung lugar na sinabi sa akin ni Mama. At napansin kong medyo nagulat pa sila. At masayang sinabi sa akin na doon din ang tungo nila dahil mga taga roon sila. Biglang nagulat si Lola sa ikinuwento ko at agad niyang ipinalarawan sa akin yung sinasabi ko mag-asawa na nakausap ko. Kaya base sa natatandaan ko ay agad ko namang inilarawan sa kanya at nagulat kami sa naging reaksyon ni Lola. At sinabi niyang yun nga ang pamilyang tinutukoy niya na lahi ng mga aswang. Tinanong niya pa akong muli kung may mga kasama ang mga ito. Sinabi kong kasama nila ang kanilang mga anak at bali 3 pamilya silang lahat. Biglang napatakip si Lola ng bibig at talagang panandalian pang natulala dahil sa sobra niyang pagkagulat. Bakas na bakas sa kanyang muka ang matindi niyang pag-aalala. Sinabihan niya kaming lahat na magpipinsan na wag nang lalabas pa ng bahay. At agad niyang ipinasarang mabuti yung mga pinto at bintana. Inutusan din nila kami na kumuha ng mga bawang sa kusina. Si Papa naman ay wala na ring nagawa pa kundi ang sumunod sa mga sinasabi ni Lola. Hindi kasi ito naniniwala. At para sa kanya, yung mga ipinagtapat ko ay guni-guni ko lamang. Sinabitan namin na mga bawang yung bintana at pinto. Pinalagyan din iyon ni Lola ng mga walis na nakabaliktad at inihambalang. Ang pinsang ko namang si Linda noong mga oras na iyon ay nakahiga at nakatulog na. Bumuti na rin kahit paano ang kanyang kalagayan. Kinuha ng pinsang ko yung krus na nasa altar at kanya sana iyong isasabit din sa may pinto. Pero pinigilan siya ng papa ko at sinabing hindi iyon totoo. Kaya parang nakaramdam ako ng inis noon kay Papa. Pero sa lahat ng hindi niya pinaniniwalaan ay doon siya tumama dahil sinang-ayunan iyon ni Lola. Sinabi ni Lola na kanila nang nasubukan noon at wala nga raw iyong naging epekto sa mga aswang. Sa mga palabas lang daw nangyayari iyon. Nang maisaayos na namin ang lahat, ay saka pala naghanda sila Lola at Mama ng aming magiging hapunan. Maya-maya, bigla kaming nakarinig ng mga boses sa labas. Dumating ang kuya ni Mama at kasama nito ang panganay na anak na lalaki. Nagtaka daw kasi sila kung bakit hindi pa nakauwi si Linda.
kung kaya kanilang hinanap. Sinabi namin sa kanila kung ano ang nangyari at maging sila ay nagulat. At yun ang dahilan kung bakit hindi na pinauwi pa ni Lola ang mga pinsang ko. Nandito na naman pala sila. Yan ang tandang-tanda ko na sinabi ni Tito na kapatid ni Mama. At sumagot si Lola ng oo at mas dumami pa. Dahil nagsipag-asawa na ang kanilang mga anak. Habang naglalagay na kami ng mga pinggan sa mesa at naghahanda na para kumain, ay nagsimula ng umalulong yung mga aso. Nakakatakot iyon. Hindi lamang yung kanilang tunog, kundi ang katotohanang wala naman akong natatandaang may alagang aso sila Lola. At nang sumilip si Tito sa bintana ay nagulat siya at agad na napatingin sa amin. Sinabi niyang mayroong mga tao na nasa labas. Pero nakatayo lang ang mga ito at tila kumukumpas yung isang lalaki na para bang nagmamando at ibinibigay ang kanyang mga utos. Pumunta si Lola sa kanyang silid at paglabas niya ay kanyang ipinakita sa amin yung isang bote na may langis at umaawas iyon. Sinabi niyang sila nga ang nasa labas. Nang kanyang tinutukoy ay yung pamilya ng mga aswang. Dahan-dahan akong lumapit sa may bintana at hinawi ko yung kortina noon. At kahit natatakot ay sumilip din ako. At nagtaka ako sa aking nakita. May mga kasama yung lalaki na nakaupong tulad sa aso. Nagpaalam si Tito kay Lola at Mama na kanya nang lalabasin ang mga ito. Pero hindi sila Lola pumayag at sinabing delikado. Pero sinabi ni Tito na nag-aalala siya na baka sunugin ng mga ito ang bahay ng dala nilang mga sulo para mapilitan silang lahat na lumabas at hindi niya raw iyon mapapayagan. Nagsalita si Papa at kanyang sinang-ayunan si Tito. Naisip kong makasarili si Papa na hindi man lang niya inisip ang kapakanan ni Tito. Basta ligtas lang siya at ang kanyang pamilya. Pero nagkamali ako dahil matapos niyang sumang-ayon ay sinabi nito na sasamahan niya si Tito at ang anak nitong lalaki. Kaya kinuha ni Lola yung itak ni Lolo at ibinigay kay Papa. Naramdaman na namin noon na mayroon ng umaali-aligid maging sa likuran ng bahay. At parang inaalam nila kung saan sila maaaring makapasok. Sukbit ang kanilang mga itak ay lumabas na sila Papa. Sumama din si Mama at Lola pero nasa likod lang sila. At naroon kami na mga pinsang ko sa may pinto na hinayaan lang namin bagya yung nakabukas. Tinanong sila ni Tito kung anong dahilan bakit sila naroon. Sumagot ang lalaki at sinabing alam na raw ni Tito ang dahilan at wag na raw itong pagmaang-maangan. Napansin kong yung kausap ni Tito ay yung lalaki na nakakwentuhan ko sa barko at nasa tabi nito ang kanyang asawa. Sa itsura ng mga ito ay parang kaidaran lang nila sila Mama. Pero ang sabi sa amin ni Lola, silang totoong kaidaran ng mga ito. Mga kababata pangaraw nila ni Lolo ang mga ito. Nagpatuloy pa ang kanilang mga pag-uusap. Sinabi ni Tito sa lalaki na kanyang ipaalaala sa kanya
pagkat medyo nalimutan na niya kung ano ang nangyari. Biglang mas lalo pang naging mabalasik yung mukha ng lalaki. Na mahalata mo talagang nagalit ito. Para bang mayroon siyang naalala na hindi maganda nang sabihin iyon ni Tito sa kanya. Hindi ito sumagot. Kung kaya nagsalita na uli si Tito at sinabing ginawa lang nila kung ano ang tama. Dapat daw nilang tandaan na hindi nila ginusto ang nangyari at sila ang punot dulo ng gulo. Ipinagdiinan pa ni Tito na ang mga ito ang nagumpisa at sila ay umaksyon lamang. Umakbang pang papalapit si Tito, dahan-dahan, habang dahan-dahan ring hinuhugot ang kanyang itak. Sinabi niyang hindi na sana sila dapat bumalik pa at kinalimutan na lang ang lahat. Ngayon, naalala na rin tuloy niya yung sakit ng kanilang ginawa kay Lolo, na para kay Tito, yung buhay ng isa nitong anak ay kulang pa nakabayaran sa buhay ng tatay nila mama na si Lolo Pedring. Kaya hinamon ito ni Tito na kanila nang wakasan at wag nang idamay pang iba, lalong-lalo na raw kaming mga bata. Pero sinabi ng lalaki na uubusin nilang lahat ng natitirang lahi ni Lolo Pedring. At humanda na ang mga ito para lumusob. Maya-maya, biglang nagliwanag sa di kalayuan at narinig namin ang maraming tinig. Di nagtagal ay nakita namin kung sino ang mga dumating. Mga kapatid pa ni Mama at kasama ang kanilang mga anak na lalaki, pati na ang kanilang mga kaibigan at iba pang kababaryo. May mga dala din silang itak at pinatulis na kawayan at bigla na lang nagkagulo nang walang sabi-sabi nilang sinugod ang mga ito. Pati yung mga nasa likod ng bahay ni Lola ay nagsipagtakbuhan na papunta sa kanilang mga kasama at nagsipulasa na sila. Pero sinundan pa rin ito nila Tito at tinugis. Nang mag-uumaga na, nagising ako nang marinig ko yung boses ng mga dumating. Sabi ng panganay nila Mama, matatahimik na muli ang kanilang lugar. Pero hindi umano yon panghabang buhay. Dahil marami pang natira sa kanilang lahi at tiyak siyang gaganti ang mga ito. Pero matatagalan pa. Yan ang mga narinig ko sa kanilang pag-uusap. Kaya nasabi ko sa aking sarili na ayoko nang magbakasyong muli doon kanila Mama. Iyon ang una at huli kong pagpunta doon. Kaya po hanggang ngayon ay hindi pa ako nakabalik sa probinsya nila Mama. Wala na rin si Lola at ang nakatira sa bahay nila ngayon ay ang pamilya ng panganay na kapatid nila. Ito ay totoong naganap at karanasan ito ng isa nating sender. Ayon sa kanya, naganap ang kanyang karanasang ito nang minsang umuwi siya sa kanilang probinsya. Nadisgrasya kasi siya sa pinapasukan, kung kaya pagkatapos na maipagamot ay pinayuhan siya na magpahinga na lang muna at binayaran ng kanilang kumpanya. Kaya naisipan ni Rudy na umuwi na lang muna
doon sa kanila. Kwento niya, matagal na panahon na rin namang hindi siya nakakauwi sa kanilang probinsya. Kaya sinamantala na rin niya yung pagkakataon na yon para makapagpakasyon. Nang dumaong na ang barko doon sa pier, ay nanibago kaagad si Rudy. Pagkat malaki ang ipinagbago ng kanilang probinsya at namangha din siya sa kanyang mga nakita habang bumabiyahe sakay ng jeep. Dahil halos simentado ng lahat ng mga bahay na nadaanan niya sa gilid ng kalsada. Nang umalis kasi siya doon sa kanila, ay puro yari lang sa pawid ang halos lahat ng mga bahay na naroon. At kahit yung kalsada ay simentado na rin. Kaya nakaramdam ng kagalakan si Rudy. Naisip niyang kahit paano ay umuunlad na rin ang kanilang lalawigan. Pero biglang nawala ang saya sa kanyang mukha nang dumating na siya sa baryo nila. Pagkat larawan pa rin iyon ng kawalang pag-asa. Ganun pa rin ang mga bahay sa lugar nila. Mga kubo pa rin na yari sa kawayan at pawid. Biglang napaisip si Rudy sa kung ano kaya ang nangyari. Bakit parang hindi umasenso yung buhay ng mga tao doon sa kanilang baryo? Kaya malungkot niyang binaybay yung daan paakyat, pauwi sa kanila. Naramdaman niya ang hapdi sa balat nang tumama ang sikat ng araw. Tirik na kasi. Huminto siyang sandali at inilabas ang isang tuwalya mula sa kanyang bag at kanya iyong ipinandong sa ulo. At saka niya ipinagpatuloy ang paglalakad. Maya-maya ay bigla siyang may narinig na boses at tinatawag ang kanyang pangalan. Bigla siyang napalingon at nakita niyang kanyang pinsan na si Kulas. Magkabilang tenga ang ngiti nito at halatang masayang-masaya na makita si Rudy. At tumatakbo pa itong lumapit sa kanya. Sabay nang umusta nang makaharap na siya. Natuwa din naman si Rudy nang makita ang kanyang pinsan. Bigla nga niyang naalala yung masasaya nilang nakaraan. Marami silang mga masasayang alaala nito. Sumilong silang dalawa sa ilalim ng isang punong kahoy at doon nagkwentuhan. Maya-maya ay niyaya siya ng kanyang pinsan na pumasyal muna sa kanila bago umuwi. Tatanggi pa sana si Rudy pero naging mapilit ang pinsan niya at hindi talaga pumayag na hindi siya dumaan muna sa bahay nito. Sinabi pa nitong kanyang ipagluluto si Rudy ng paborito nitong ginataang manok na may siling labuyo. Nangiti naman si Rudy nang kanyang marinig iyon at nagbibirong sinabi na alam daw ng pinsan niya ang kanyang kahinaan. Kaya gumanti naman si Rudy at binunot ang kanyang pitaka. Sabay kumuha ng pera mula doon. Sinabi niya sa pinsan na mas masarap yung ginataang maanghang na manok kapag kanilang sasamahan ng inumin. Nalalo namang natuwa ang pinsan niya at sinabing alam na alam rin daw ni Rudy ang kanyang kahinaan. Sabay nagtawanan silang dalawa. Kinuha ng pinsan niya ang iba niyang dala at bago nagpunta sa bahay nito ay dumaan na muna sila sa bahay ng isa nilang kanayon upang bumili ng alak at sigarilyo. Pagdating nila sa bahay ng pinsan, matapos na mailagay sa isang lugar lahat ng dala ni Rudy, ay nanghuli na kaagad ng manok si Kulas at kinatay.
Maya-maya ay nakarinig si Rudy ng malakas na pagbagsak ng nyog. Naisip ni Rudy na hindi nga talaga nagbibiro ang pinsan niya at maggagata talaga ng manok para sa kanya. Pero nagulat siya nang lumapit ang pinsan pagkat may dala na rin itong mga buko. Sinabi nito sa kanya na libangin muna ang sarili sa mga buko na kanyang kinuha habang inihahanda nito yung paborito niyang putahe. Nangiti lang naman si Rudy at napailing dahil sa kabaitan ng kanyang pinsan na nasabi niyang hindi pa rin ito nagbabago. Nang magkaharap na sila sa inuman, ay biglang nagtanong si Rudy sa pinsan kung bakit parang nag-iisa lang yata siya sa bahay. Hindi kaagad nakasagot ang pinsan at parang nasamid. Maya-maya, sa malungkot na tinig ay sinabi nitong iniwan na siya ng kanyang asawa at isinama ang kanilang dalawang anak. Nagulat naman si Rudy sa ipinagtapat na iyon ni Kulas. Hindi na inungkat pa ni Rudy ang dahilan ng kanilang paghiwalay. Makalipas ang ilang sandali, ay nabanggit naman ni Rudy ang ukol sa kalagayan ng kanilang lugar na tila ba walang pagbabago at parang hindi umaasenso. Napatitig sa kanya ang pinsan at napansin ni Rudy na bigla itong sumeryoso. Maya-maya ay muli itong nagsalita at sinabing mayroong humahadlang sa pag-unlad ng kanilang lugar. Naagad nagtaka si Rudy kung kaya itinanong sa pinsan kung sino. Nais niyang malaman kung sino ang humahadlang sa pag-asenso ng kanilang nayon. Pero sa halip na sino, ay itinama siya ni Kulas at sinabing ang dapat niyang itanong ay kung ano ang humahadlang. Dahil ang dahilan ng pananatiling mahirap ng kanilang lugar ay yung ginagawa ng karamihan sa nayon nila. Nabigla namang napaisip si Rudy at napakunot noo. Hindi niya maunawaan yung mga sinasabi ng kanyang pinsan. Kaya ipinaliwanag nito sa kanyang mabuti. Sabi ng pinsan niya, mula nang siya ay umalis sa baryo nila, marami na umanong mga nangyari. Mga pangyayaring masama at karumal-dumal. Mga pangyayaring mahirap maunawaan at paniwalaan. Lalo namang naging atentibo sa pakikinig si Rudy. Nais pa niyang marinig ang mga sasabihin ng kanyang pinsan. Pagpapatuloy ni Kulas, ang baryo nila ay kilala na sa buong bayan. Pero hindi sa mabuting bagay. At naalala nga ni Rudy yung tagpo kung saan tila ba nagulat pa yung konduktor nang sabihin niya kung saan siya bababa. Pagpapaliwanag pa ng pinsan niyang si Kulas, ang nayon nila ay bantog na sa kanilang bayan na pinamumugaran ng mga kilkigan, mangkukulam at aswang. Nanaramdaman talaga ni Rudy na biglang nanindig ang kanyang mga balahibo nang marinig ang mga sinabing iyon ng kanyang pinsan. Takang-taka si Rudy kung paano nangyari ang mga bagay na iyon. Tinanong niya ang kanyang pinsan kung sino-sino ang mga nanlalason doon sa kanilang nayon. Sino ang mga mangkukulam at kung sino rin ang mga aswang. Biglang natigilan ang kanyang pinsan at hindi kaagad nakasagot. Maya-maya ay sinabi nitong siya ay kabilang sa mga kilkigan. Kaya biglang naibuga ni Rudy yung alak na nasa kanyang bibig. Natawa naman ang pinsan niya sa kanya
at sinabing siya ay nagbibiro lamang. Sabi ni Kulas, halo-halo na raw doon sa kanilang baryo. Dahil karamihan sa kanilang kamag-anak ay mga kilkiga na. Pero may mga nangkukulam na rin at mayroon din namang pinaniniwalaan na naging aswang na. Biglang naitanong tuloy ni Rudy at kinamusta ang kanyang ina at mga kapatid sa pinsan. Pero sa halip na sagutin siya, ay tinitigan siya nito at sinabing huwag mabibigla. Nakinabahan naman si Rudy at pigil ang hiningang hinintay ang mga sasabihin pa ng kanyang pinsan. Hanggang sa bigla itong nagpaalam at sinabing iihi lang muna siyang sandali. Kaya kinulit ito ni Rudy at muling tinanong. Sinabi naman ni Kulas na wala naman siyang dapat na ikabahala dahil nananatiling malinis ang kanyang mga mahal sa buhay. Binibiro lamang daw siya nito at pinapakaba. Kahit siyang araw ay malinis din at kahit kailan ay hindi sasali sa kalokohan ng mga kamag-anak at kanayo nila. At lumabas na ito ng pinto para umihi. Pero habang umiihi sa labas ay patuloy pa rin ang pagkukwento nito at kanya ring pinag-iingat si Rudy. Pagkat wala na raw kinikilala ang mga kamag-anak nila at kanayon. Basta sinumpong na raw ang mga ito, kahit sino, ay kanilang binibiktima. Pagpasok muli ni Kulas, ay kanilang ipinagpatuloy ang pag-iinuman. Pero nang mga bandang hapon na, ay nagpaalam na si Rudy. Hindi naman na siya pinigilan pa ng pinsan, pagkat medyo malayo pa ang kanyang lalakarin bago marating ang sa kanila. Sa daan ay may nakasalubong si Rudy na dalawa nilang kanayon na hindi siya namukaan ng mga ito. Pero nakangiti sila sa kanya. Ngunit hindi iyon ginantihan ng ngiti ni Rudy at siya ay umiwas. Naalala niya kasing bigla yung mga sinabi ng pinsan niyang si Kulas. Nang dumating na siya sa kanila ay halos padilim na. Nasa bakuran pa lang ay tumawag na siya. Nalungkot si Rudy sa nakitang ayos ng bahay nila. Wala itong pinagbago at marami na itong sira. Nang karamihan ng mga kahoy ay nabubulok na. Di nagtagal ay may dumungaw na isang matandang babae doon sa may bintana. Habang ang isang babae naman ay sumilip sa gilid ng pinto. Nakita niya kaagad ang matatamis ng ngiti ng mga ito at nakasigaw pa dahil sa sobrang kasiyahan. Nagmamadali silang lumabas at sinalubong si Rudy. Damang-dama niya ang kasabikan ng mga ito sa kanya dahil sa mahabang panahon na hindi nila pagkikita. Hinawakan pa siya ng mga ito sa kamay at nagmamadaling pumasok ng kanilang bahay. Hindi matapos-tapos ang pangungumusta ng kanyang ina at kapatid. Dalawa na lang pala silang nakatira sa bahay dahil ang dalawang kapatid niya ay nakapag-asawa na sa ibang lugar at may kanya-kanya ng pamilya. Tinanong siya ng kanyang ina kung bakit hinapon na siya ng dating sa bahay nila. Kaya sinabi niyang nagkita sila ng pinsan niyang si Kulas at niyaya siya nito sa bahay. Nagkatinginan naman bigla ang nanay at kapatid niya at nabakas ni Rudy yung pag-aalala ng mga ito. At biglang nagsalita ang nanay niya at sinabing hanggat maaari ay kanyang iwasan ng pinsan dahil marami na umanong nagbago dito, na hindi na ito yung Kulas na kanyang nakikilala dati.
pati ang kapatid niya ay sinabing ibang-iba na ito kesa noon, na kaya nga raw ito iniwan ng kanyang mag-ina. Bigla namang nagtaka si Rudy at natulala sa mga sinabing iyon ng ina at kapatid. At matapos nito magsalita ay siya naman ang nagpaliwanag at sinabing iba ang sinasabi ni Kulas, na ito ay malinis at ang mga kamag-anak nila at ganayon ang siyang gumagawa ng kasamaan at karumal-dumal doon sa kanilang lugar. Dahan-dahang napailing ang kanyang ina at kapatid habang tahimik na nakatitig ang mga ito sa kanya. Maya-maya ay naramdaman ni Rudy yung pagtapik sa kanya ng pinsan niyang si Kulas. Narinig niyang sinabi nito na tagay na raw niya. At nang imulat niyang kanyang mga mata, ay nakita nga niyang hawak nito ang baso na may lamang alak at iniaabot sa kanya. Iginala pa niya ang kanyang paningin at napansin niyang naroon pa rin siya sa bahay ni Kulas, na nakatulog na pala siya sa kawayang mesa. Bigla niyang naalala yung sinabi ng ina at kapatid sa kanyang panaginip. Kaya sa halip na abutin ang tagay, ay tumayo siyang bigla at agad na tinungo kung saan naroon ang kanyang mga dala. Nagtaka naman ang pinsan niyang si Kulas sa kanyang mga ikinilos at nagtanong ito kung saan siya pupunta. Sinabi ni Rudy sa pinsan na siya ay uuwi na at siguradong hinihintay na siya ng kanyang ina at kapatid. Mabilis nang dinampot ni Rudy ang kanyang mga dala at nagmamadali ng lumabas ng bahay ni Kulas. Naiwan namang natulala si Kulas. Hawak pa rin ang baso ng alak. Binilisan ni Rudy ang kanyang paglakad pagkat nakaramdam siya ng takot at kilabot dahil sa napanaginipan niyang iyon. Nasabi pa niya sa kanyang sarili na si Kulas pala talaga ang dapat na iwasan at bigla siyang kinabahan dahil naisip niyang baka kung ano na ang ginawa nito sa kanya na hindi maganda. Lalo pa nga at nakatulog siya. Kailangan niyang makauwi kaagad sa kanila upang matingnan siya ng kanyang ina dahil kahit paano ay marunong ito at malalaman nila kaagad kung may ginawa nga sa kanya si Kulas. Kaya wala siyang sinayang na sandali. Kahit hinihingal na ay hindi talaga siya huminto para magpahinga hanggang sa matanaw na niya ang kanilang bahay. Pero biglang natigilan si Rudy dahil bago pa siya makalapit sa kanilang bakuran ay may nakita siyang mayroong nasa kanilang bubungan. Bigla niyang naibulala sa sarili ang katagang aswang. May aswang na naroon sa kanilang bubungan. Naalala niyang bigla ang ina at kapatid. Kaya kahit kinakabahan, ay binitawan niya ang kanyang mga dala at agad na sumugod. Na habang tumatakbo siya, ay tinanggal niya ang kanyang malapad na sinturon na mayroong makapal na bakil at sinigawan yung aswang na nasa bubong. Nakita niyang bigla yung naapalingon sa kanya. Pero nagulat si Rudy nang makita niyang mayroon pang nasa may bakuran nila na mistulang gagamba dahil sa posisyon nito. Nakakatakot ang kanyang itsura.
Puting lahat ang kanyang mga mata na may mahabang buhok, ngunit manipis lamang iyon at parang may sakit na tipos. Payat ang mga braso at hita nito, ngunit mahaba kaysa sa karaniwan. At nang ibukan nito yung kanyang bibig, ay doon na nakita ni Rudy yung maliliit pero masinsin at matutulis nitong mga ngipin. At yung makapal na laway nito na nag-uugnay sa kanyang mga labi, na nagmistula iyong sarsa dahil sa sobrang kapal. Natulala si Rudy dahil sa kanyang mga nasaksihan. Sa isang banda ay tama din palang lahat ng sinabi ng kanyang pinsan na si Kulas. Sinubukan pa nga niyang kurutin ang sariling braso sa pag-aakalang nananaginip pa rin siya. Pero hindi. Totoong lahat ng kanyang mga nakikita noong mga sandaling iyon, na naramdaman niyang parang nagtayuan talaga ang kanyang mga buhok sa ulo. At bigla na lang napaatras si Rudy dahil sa tindi ng kanyang pagkagulat, nang bigla na lang tumalon yung aswang na naroon sa bubungan ng kanilang bahay, na umangil pa ito nang bumagsak na sa lupa, hanggang sa nakita niyang naghanda na ang mga itong sumugod, na di nga nagtagal ay mabilis na siyang dinaluhong. Agad namang ipinulupot ni Rudy yung kanyang sinturon sa isang kamay, na nakalaylay yung malaking bakal at bumuelo. Nang malapit ng mga aswang ay nakita niyang bigla nang lumundag ang mga ito. Pero sa pagtataka ni Rudy ay bigla na lang silang tumilapon. Nakasabay noon ay narinig ni Rudy yung malakas na paghagupit. Paglingon niya ay nakita niya si Kulas, at may hawak itong isang mahabang latigo. Sinundan pala siya nito. Mabilis niyang sinenyasan si Rudy at pinalapit sa kanya. Sinabi nito kay Rudy na wala na siyang babalikan pa, na kanya na lang ipapaliwanag ang lahat sa bahay nito. Ang mahalaga umano ay ang makaalis na muna sila mula sa lugar na yon. Pero nang aalis na sila ay bigla nilang narinig yung nakakakilabot na sigaw ng isang aswang, at ito ay galit na galit. Nang mapatingin silang dalawa doon ay nakita nilang mabilis na iyong pasugod. Kaya binasag na ni Kulas yung hawak niyang ilawan. Kung kaya mabilis na naglagablab yung mga tuyong damo na naroon. Kaya hindi na noon nagawa pang makalapit sa kanila. Narinig pa niyang may iniusa lang pinsan bago sila mabilis na umalis. Pagdating nila sa bahay ni Kulas ay doon na nito ipinaliwanag na pati ang kanyang ina at kapatid ay nahawaan na rin ng pagiging aswang, na ito yung dalawang aswang na umatake sa kanya. Hindi nga lang daw niya kasi alam kung papaano niya ito ipapaliwanag at sasabihin kay Rudy. Kaya ang naisip na lang niya ay ang lasingin siya at patulugin, habang hindi pa siya nakakaisip ng paraan para ipagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Sabi pa ng pinsan niya, mas makabubuting bumalik na lang siya kaagad sa Maynila at kalimutan na lang ang kanilang lugar. Na tulad ng kanyang sinabi, ay wala na raw babalikan pa doon si Rudy. At kung sakaling kausapin pa siya ng kanyang ina at kapatid, ay wag raw siyang maniniwala, dahil mas nangingibabaw na umano sa kanila ang pagiging aswang.
lalo pa nga. At mga bagong yanggaw sila. Dahil doon ay nanlumo si Rudy. Nakiusap siya sa pinsan na baka may paraan pa para pagalingin ang kanyang mga mahal sa buhay. Pinakiusapan niya itong gamutin sila. Pero inamin ni Kulas na wala nang makapagpapagaling pa sa kanila, kundi ang kanila ring mga sarili, na kanilang itakwil at isuka yung itim na kapangyarihang tinanggap nila at niyakap. At dahil doon, kaya panahon na lamang ang tanging makapagsasabi kung sila ba ay gagaling pa. Pagpapaliwanag pa niya kay Rudy. Kinabukasan noon ay sinunod na lang ni Rudy yung ipinayo ng kanyang pinsan. Kinalimutan na lang niya ang kanilang nayon at dalawang mahal sa buhay. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan, hanggang sa nabalitaan na lamang niya sa mga balita sa telebisyon at radyo na nagkaroon ng malawakang landslide sa probinsya nila. At ang napuruhan ng gusto ay yung baryo nila mismo. Nangyari ang nasabing trahedya ng madaling araw, at lubang hindi iyon inaasahan ng mga taga roon sa kanila. At iyon ay bunga ng naging mahabang pag-ulan dala ng bagyo. Marami ang mga namatay at nabaon sa lupa. Marami din ang mga hindi na nakita. Naaluha na lamang si Rudy, pagkat naalala na naman niya ang ina at kapatid. Makaraan ng ilang araw ay nagulat na lang si Rudy nang may kumatok sa kanyang pintuan. At nang buksan ay bumungad sa kanya si Kulas. Malungkot ang mukha nito. Pinapasok ito ni Rudy at nag-usap sila. Tinanong ni Rudy sa pinsan ang kanyang ina at kapatid. Umiling na lang si Kulas at sinabing nadamay sila sa trahedya. Humingi si Kulas ng paumanhin kay Rudy at sinabing kinakailangan nilang gawin ang bagay na yon para matigil na ang kasamaan doon sa kanilang nayon, na kinakatakutan nilang baka lumagana pa sa iba't ibang bahagi. Dahil iyon pala talaga ang plano ng mga ito, sa utos na rin ng kanilang pinuno. Na medyo naguluhan pa si Rudy sa mga sinabing iyon ng kanyang pinsan. Kaya tinanong niya ito at pinagpaliwanag. Ipinagtapat ni Kulas sa kanya na siya at ang iba pang mga may kaalaman na lumalaban sa mga masasamang elemento doon sa kanila ay nagkasundo na puksain ang mga ito sa pamamagitan ng malakas na pagbaha. Kaya hindi umano karaniwang bagyo ang tumama sa probinsya nila. Ginawa nila ng kanyang mga kasama ang bagay na yon sa tulong ng mga kaibigan nilang engkanto para wakasan na ang kasamaan. Nang puntirya talaga noon ay ang mga kilkigan, mangkukulam at mga aswang doon sa kanilang probinsya. At para pigilan na rin ang maitim nilang plano na magparami pa upang kalata ng ibabaw ng lupa ng mga kauri nila para palaganapin ang kasamaan at kadiliman upang maghari ang takot sa mga tao. Noong una ay halos hindi paniwalaan ni Rudy ang lahat na kanyang narinig mula sa pinsan. Pero habang tumatagal na kasama niya ito, ay doon na rin niya unti-unting naunawaan ang lahat. At nung huli, ay napabilang na rin siya sa kanila.